The head of the Philippine drug make that Philippine police. Please! Oh, sige! Magsalita na kayo! Maawa kayo sa Pilipinas! Sa CCTV video na prinisita ng The Group Director, Brigadier General Narciso Domingo. sabi ng 5 pulis, hindi sila makasagot sa komite dahil pinagbawalan ng korteng magsalita at Ngayon sa Pasig, na kung saan minahuli ng mga baril. May I consult with my lawyer? Yes, of course. Mag-accumulate ng Drug enforcement group going on leave. Ilan sa mga pagsubok na kinakaharap ng bansa ay ang korupsyon at drug abuse. Ang Pilipinas ang 116 na pinakamababang korupsyon na bansa. 180 bansa ay sa 2022 Corruption Perceptions Index na iniulat ng Transparency International. Ang korupsyon ay patuloy na humadlang sa pag-unlad sa ilang bansa sa Southeast Asia, partikular na sa Pilipinas. Pagdating naman sa drug abuse, ayon sa Manila, Philippines, tumaas ng 23% ang paggamit ng illegal na droga sa nakalipas na dekada, habang 296 milyong katao sa buong mundo ang gumagamit ng droga noong 2021. Ang nakakalungkot pa rito ay ang ibang mga nakaupo sa pwesto ang nasa likod ng kalakalan ng droga sa ating bansa. Maraming balita at maraming mga balita na pumutok na issue noon. Merong nagtatanggol at meron ding naninira. Pwede mo ba sa amin ibahagi kung ano ang ikwento sa amin kung ano nangyari noon? Alam kong kilala nyo na ako, pero magpapakilala ulit ako sa inyo. Dahil ako ay nasangkot sa isang pinakamalaking kontrobensya na nangyari sa aming lugar. Ako at ang pamilya ko. Ako nga pala si Alan Dominador, 56 years old, dating konsehal sa ating lugar. At meron akong nagawang kasalanan na labis kong pinagsisisihan. Alam kong kilala nyo na ako, pero ipapakilala ko pa rin ang sarili ko at ipapaliwanag ko ang pagkakasangkot ko at ng pamilya ko sa isang napakalaking issue. Masyadong naging mabilis yung pangyayari. Akala ko nung una, hindi ako mabubuko. Pinagtatakpan ko pa yung anak ko sa paggamit niya ng drugs para hindi mabahira ng dumi yung pangalan ko. Pa naman? Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa nyo? Para naman yan sa kapatid nyo. Para kay kuya o para sa pangalan mo? Yun lang naman yung mahalaga eh. Yung ikakalinis ng pangalan mo. Tatay mo ko ha, dapat igalang mo ako. Kung lagi niyong kukonsintihin yung pag-aadi Hoy, ng Diyos, tumahimik ka! bahala kayo. Bakit? Susumbungin mo ako? Di na kailangan. Kilala yan si Joshua na nagbebenta ng droga. Ano bang may tatago nyo? Di ba kayo naawa sa napapagbintangan dahil sa kagawan mo? Maawa ka naman. May inuuwi ang pamilya yung tao. Para sa pamilya natin to! Pa, hiyang-hiya na ako sa pangalan ko. Maraming inosenteng tao ang namamatay dahil sa ginagawa mo kay Josh. Paano magbabago yan? Eh, kinukonsente mo. Hindi ka ba nakukonsensya? Paano kung mapagbintangan at mapatay kami sa labas? Yun ma, gagawa ka? Tumahimik na kayo. Matulog na kayo. May pupuntahan pa akong charity event bukas, matulog na kayo. Yan! Diyan ka magaling sa pagpapakit ng tao mo. Ilang kilo talaga ang pamilya niyo sa lugar niyo? Oo, siguro dahil sa mga isyong kumalat tungkol sa aking pamilya noon. Ano ang issue na kumalat? Isa sa mga issue na kumalat tungkol sa akin is yung pagkakaltas ko ng pera sa mga magsasaka. So may mataas kang posisyon sa lugar niyo? Oo, kilala ako bilang isang konsehal sa amin. So nung nalaman mo na sangkot ang liyakan na sa pagbigamit ng droga?
nagbayad ka ng police or mag-hire na pwedeng pagtakta ng mga kasalanan. Oo, kasi ano pong magagawa ko, di ba? Yung anak ko nasa isang masamang sitwasyon na. Anong balita ngayon, Grand? Miss Lynn? Kung saan lagay niya, Grand? At yun na nga, Miss Pia, nandito kami ngayon at live na live nating makakapanayam si Miss Irish Manabon na di umanong nahuli cam habang nagbebenta ng droga. Tabi kayo dyan, tabi. Bakit di mo Tumibig kayo naisipan dyan. magbenta ng droga? No comment na lang po ako dyan. Sorry na lang. Pasensya na, bawal ang interview. Sigurado Pasensya ba kayo na siya yun? O baka binayaran ka ni Consel Alan? Ako po talaga yun. Ako po talaga yung nagdi. Narinig niyo na yung sinabi, di ba? Bawal ang interview. Pasensya na. Ba't kung pinatay? Ikaw nag-hire, no? Magkano? 10K o 30K? Narinig ko naman yung babae, di ba? Pa, wala na bang bago? Hold ulit na yan eh. Bawat nakikita sa CCTV si Josh, ganyan lagi ginagawa niyo. Hindi na ako magtataka kung po si Consel Alan bukang bibig ng reporter. Ama niyo ako. Dapat ginagalang niyo ako, ah. Ama? Baka ama ni Josh. Sa kanya ka lang nag-aalala eh. Sa kanya ka lang proud na proud. O baka proud ka din sa pagiging addict niya. Tama naman si Abby. Kailan ka ba naging proud sa akin? Never. Kung hindi sa pagiging plastic pa sa gobyerno, sa pag-hire naman na maglilis ng pangalan niya, di ba? Pa, tingnan mo si Kuya. Mukha ba bang matinong tao yan? Hindi pagtatago ng katotohanan ang magpapagaling kay Kuya. Rehab. Rehab ang magpapagaling sa kanya. Kuya mo yan. Dapat ginagalang mo siya. Pa, nag-rating na ako. Pero ng 5 galing wala akong hiningi sa inyo para sa tuition ko. Baon na nga lang, kailangan ko pang magmakaawa sa'yo. Jennifer X. Dominador. Summa cum laude. Pero kinakaya ko yun. Alam mo kung bakit? Kasi tatay kita. Binubuli na ako ng mga klase ko. Pero okay lang. Kasi iniisip ko, pag naging abogado na ako mismo magpapakulong sa'yo. Ayan ba mga gusto nyo? Sige, magrebelde kayo. Kahit sinong anak pwede magrebelde except kay kuya. Siyempre, mahal na mahal ka niya eh. Magtatay nga kayo. Dahil sa pagprotekta mo kay Dios, pati anak mong babae ay nawalan na ng respeto sa'yo. Oo, kasi aminin ko, nagkulang at naging pabaya akong ama para sa kanila. Para sa sobrang dami na nakaalam, pati ang mga anak mong babae ay nawalan na ng tiwala sa'yo. Hindi ka na nila father dahil nga sa ginawa pagbabayang sa bilis, pagbabayang sa mga tao, hindi naman sakot sa inyo. Oo, kasi aminin ko, nagkulang at naging pabaya akong ama para sa kanila. Dahil sa pagprotekta mo sa anak mong lalaki, hindi mo na rin namalaya ang mga anak mong babae. Nanadamay na rin sa isip. Oo, kasi ayun lang yung alam kong paraan para dun eh. Anong naramdaman mo nung pinalayas mo? Hindi na kasi ako nakapagtimpi, kaya pinalayas ko na lang siya. Nakakalungkot at nakakapangsisi. Kasi basta-basta na lang ako nagdesisyon ng may galit. Babe, pag-usapan naman natin ito ng maayos. Di ko na kasi kaya. 3 years na akong nagtitiis na yung girlfriend ko, anak ng korap na konsehal. Tas drug pusher pa yung kapatid. Sorry, mahal kita pero ang hirap mong ipagtanggol about sa pamilya mo. Kasi lahat ng yun, totoo. Alam mo naman pala eh, hindi naman ako katulad nila. I know. Sa 3 years nating pagsasama, alam kong ibang-iba kayo ng ate mo sa tatay at kuya nyo. Hindi naman pala eh. May problema ba sa akin? No! Ang hirap lang magtiis kung araw-araw lagi mong naririnig mga batikos about sa girlfriend mo. Nadadamay na ako, Abby. Nahihiya na rin akong lumabas ng bahay kasi alam nila na may relasyon tayo. Kilalang kilala rin ng family ko ang papa mo. Galit sila sa kanya. Kasi pinsan ko yung umako ng kasalanan ng kuya mo. Irish Manabon, anak siya ng tita ko. At alam rin nila na binayaran ng papa mo ang family ng pinsan ko. Kaya, sorry talaga. Mahal kita, pero ang hirap mong mahalin.
Oh, ano na naman ba yun? Kilala niyo po ba si Irish Manabon? Bakit? Hinahanap ba ako? Ano ka hanapin? Pinakulong mo. Sino yun? Yung binayaran mo para umako ng kahayupan ni Kuya? Oh, ano? Meron? Kilala mo ba yun? Pinsan yun ng boyfriend ko. O ano? Hiniwalayan ka? Lalaki lang yun. Lalaki lang? Hindi siya lalaki lang. Unlike you, mas kilala niya pa ako kaysa sa'yo. Alam mo, mas alam niya pa mga nangyayari sa akin. Hindi tulad mo, kapakanan lang ang pangalan mo inintindi mo. Sa totoo lang, mas mahal ko pa siya kaysa sa'yo. Yan! Puro kalandi. Mahal mo? Mahal mo? Hindi lumayas ka. Oo, lalayas ako! Wala akong kwenta. Sige, lumayas ka. Oo, lalayas ako! Di mo kaya na wala ako. Kaya ko! Di mo man lang mapipigilan si Abby? Kaya mo yun, babalik din yun. Hayaan? Kung kay Joshua todo proteka pero pag kay Abby hayaan na lang. Kung alam mo lang, sa aming dalawa, siya yung mas galit na galit sa'yo. Pasalamat ka nga kahit papaano, may konting respeto pa ako natitira para sa'yo. Wow, salamat ha. Kapag may nangyaring masama doon, ako mismo magpapakulong sa inyong dalawa. Sige, magrebelde kayo. Mga walang utang na loob. Anong naramdaman mo nung pinalayas mo ang anak mo? Sa buntong ng galit lahat, hindi ko na kasi alam lahat ng gagawin at nasaktuhan pang naglabas ng sama ng loob si Abby kaya nagpatong-patong lahat ng problema ko. Anong na-realize mo after mong palayasin si Abby? Sobrang nakapanglambot kasi ang laking pagsisisi na nagawa ko yun sa anak ko. Lalo na't may hindi palang gandang nangyayari pagkatapos ng mga nangyari sa bahay. Bossing! Oh, Si Abby! na paano? Si Abby! Paano? Nagka-drag race sa Marikita! Matapos? Napuruhan! Patay na ata! Ang ina yung anak ko. Tara, punta na. Nasisilayan natin ngayon live sa Marikita ang katatapos lamang ng drag race. Isa dito ay nasisipalan dahil sa di umunong pagtangkang tumakas. Ang biktima na si Abigail Dominador ay isang anak ng konsehal na si Alan Dominador. Balik sa iyo, Miss Aiko. Salamat, Miss Jake. Nariyan ang balitang aming hatid. Nagbabalik kami. Ano ko? Ano ko yan? Abi anak, tawarin mo ang papa. Abi! Kasalanan mo to! Umalis ka dito! Sorry anak. Tawarin mo ako. Diyos ko. Gumagana pa ba ng patas ang sistema ng ating bansa? Wala na bang taong totoo? Tao na handang tumulong para sa taong nangangailangan at hindi para sa ikakaganda ng kanilang pangalan. Ang buhay ay parang isang laro. Kailangan nating mag-survive para manalo. Para maligtas yung mga taong malapit at mahalaga para sa atin. Pero, paano na lang kung may magtangkang humarang sa'yo pa ibaba?
Hanggang saan ang kaya mong tiisin para mabuhay? Kaya mo bang maging kalaban ng batas? Matustusan lang ang hirap ng buhay? O kaya mo bang magpakitang tao para sa ikakaangat ng pangalan mo? Sa ating bansa, kailangan natin ng mga taong totoo. Taong di nasisilaw sa pera para gumawa ng di makataong gawain. Mga taong kakampi ng batas at handang tumulong. Hi, I'm Jennifer Escomilador. I am a lawyer. So, about your case, Sa mga nangyari sa buhay mo, pati na rin sa pamilya mo, ano ang gusto mong sabihin sa mga viewers natin or sa mga nanonood sa'yo ngayon? Alam mo, tuwing binabalikan ko yung nakaraan, napagtanto ko kung gaano sana kasaya yung buong pamilya namin kung hindi lang ako naging konsentidor at korap. Pati bayan namin, nadamay pa. Ang laki ng sinayang ko dahil sa pang-aabuso ko ng kapangyarihan at koneksyon. Kung hindi lang ako nakain ng sistema, hindi kami hahantong sa ganito eh. Kaya ang masasabi ko lang, wag na wag kayong magpapasilaw sa kapangyarihan. Para na rin sa mga anak mo, lalo na kay Jennifer, na ngayon na isa ng abogado. Ano ang gusto mo or mensahe mo sa kanya? Anak, kung napapanood mo man to, gusto ko lang sana sabihin na sana talaga nakinig ako sa inyong dalawa ni Abby. Hindi sana buhay pa siya hanggang ngayon. E di sana buo pa tayo. Walang adik sa pamilya at nabago yung pagsisilbi ko sa bayan. Kung sinunod ko lang kayo, matagal na sanang nahinto yung mga katarantaduang ginawa ko nung nasa posisyon pa ako. Pasensya na, Jennifer, ha? Kung pwede lang talaga ibalik ang panahon. Kanap ka na palang abogado, anak, no? Hindi ko naisip na sa kabila ng duming na ibahid ko sa pangalan natin, naging successful kang abogado. Sobrang proud ang papa sa'yo, anak. Huwag ka mag-alala, Mr. Ana. Gagawin namin sa aming abot ng makakaya namin na iparating to kay Jennifer at sa mga anak. Maraming salamat, Miss Aina. Dahil sa kanilang dalawa, nasa rehab na yung isa kong anak na si Joshua. Si Abby ang nagsuggest nun. Malapit na gumaling kuya niya, Jen at Abby. Tama nga kayo. Nasa rehab ang pagpapagaling sa kanya. Sobrang humihingi ako ng tawad sa kanilang dalawa. Ang gusto lang naman nila ay mabuti, maayos na bayan, at magandang pamilya. Ako dapat ang nagbigay nun eh. Pero ako pa tong sutil. Gusto kong lumuhod sa kanila para malaman nila na nagsisisi na ako sa mga ginawa ko. Pati sa harap ng maraming tao. Kakayanin kong lumuhod para maipakita sa kanila na nagsisisi na ako sa mga nagawa kong kahayupan sa bayan.